Nagkaroon ng Asset Recovery Meeting ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, kaugnay ng investigasyon sa maanomalyang flood control projects. Maliban sa mga dawit na napakulong na ng ahensya, napa-freeze na rin ito ang higit 20 bilyong pisong assets ng mga sangkot. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa ICI sa Taguig, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles. Pops J, back to work na nga ang Independent Commission for Infrastructure ngayong taon, kung saan ngayong araw isinagawa ang ika-5 Asset Recovery Technical Working Group meeting, kung saan nais nilang isiguro, pagpatuloy ang pagsiguro na maibalik ang dapat maibalik na umano'y mga ninakaw mula sa pera ng taong bayan. Pinangunahan ang pagpupulong ni Atty. Renato Aboy Paraiso na Acting Executive Director of the Cybercrime Division. Aniya, hindi raw dapat mawala ang focus ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagpapanagot sa mga personalidad na nasa likod ng mga anomalya sa flood control projects. Dapat daw ma-recover ang lahat ng dapat ma-recover at ipreserba ang mga pag-aari-ari ng mga ito para may panghawakan ng publiko. Ito rin daw ay para tumulong sa mga ahensya ng pamahalaan, gaya ng Ombudsman at ICI na nag-iimbestiga at nag-aayos ng mga kasong isasampa ng mga ito. Present ngayong araw ang mga kinatawa ng ahensya ng pamahalaan kasama ang DOJ, Office of the Solicitor General, Bureau of Customs at marami pang iba. Sa tala ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, umabot na sa 21.2 billion pesos ang kabuang halaga ng mga ari-ariang naka-freeze na pag-aari ng mga dawit sa anomalya. Kasama dyan ang higit kumulang 6,500 bank accounts, halos 400 insurance policies, nasa 200 motor vehicles at real estate properties at mga e-wallet at securities account. 12 individual na ang nakakulong, kasama dyan ang mga kontraktor na si Sara Diskaya. 15 naman ang may arrest warrant na. Pops J, isang malaking tanong ngayon ang kinabukasan ng Independent Commission for Infrastructure. May mga balita kasi na umuugong na pagdating ng Pebrero ay mabubuwag na ito. Pero ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala umanong natuloy ang mandato ng ICI bilang fact-finding body. Gayon din, wala pang inilalabas daw na utos si Pangulong Marcos kung ano nga ba ang kahigitnan ng ICI sa mga paparating pang araw. Pops J. Ayun na nga, Arles, natanong ba natin mismo sa ICI kung may katotohanan ng mga bulong-bulungang mabubuwag na nga sila? Pops J, ayon kay ICI Special Advisor Rodolfo Azurin, tuloy pa rin yung kanilang trabaho. Matapos nga yan sabihin kanina ni Yusek Claire Castro na wala pang utos dito si Pangulong Marcos. And actually, Pops J, kasama din sa mga tinatrabaho na ngayon ng ICI yung kanilang budget para sa 2026. Tinanong din natin, Pops J, kung kumusta ang moral ng ICI. Ayon kay General Rodolfo Azurin, at least para sa kanya, mataas ang kanyang moral at ng kanyang mga kasama dito sa komisyon at tuloy-tuloy yung kanilang mga trabaho. At hindi daw yan matatapos basta-basta hanggat wala pang ang iniuutos kung ano ang kahinatnan ng ICI sa mga paparating pang araw. Pops J. Arles, bakit pala hindi dumalo sa meeting sa ICI si Chairperson Andres Reyes? Pops J, akala nga natin, makikita natin si ICI Chairperson Andres Reyes kanina. Wala siya dahil meron daw itong karamdaman. At mula pa ito noong nakaraang linggo, humarap na lamang kanina para sumama sa Asset Recovery Meeting si ICI Executive Director Brian Hosaka at si ICI Special Advisor Rodolfo Azurin. Arles, medyo maraming ahensyang umattend dyan ngayon sa ICI. Normal ba itong eksena riyan? Pops J, normal naman yung eksena na ito na maraming mga ahensya ng pamahalaan. Pero actually, yung bago magtapos yung taong 2025, meron sila dapat na asset recovery meeting na gagawin dapat in the virtual press conference, remote. Pero hindi yan natuloy, So, itong ganitong karaming mga ahensya ng pamahalaan, marami na talaga ito, Pops J. Meron tayong mga natatandaan na mga tala ng mga pumunta dito ng kinatawan ng ahensya at kahit yung mga kalihim mismo, nasa 10 mahigit talaga yan. At syempre, iisa yung kanilang goal, yung mga ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa mga administratibong pamamaraan at legalidad ng pagbubukas ng ano't anumang mga operasyon ng pamahalaan. Yun daw talaga yung makatutulong, kaya naman sama-sama at tulong-tulong itong mga ahensya ng pamahalaan. Arles, balita naman kanina na nag-plead ng not guilty sina Sara Diskaya at iba pang sangkot sa flood control issue. May komento na ba dito ang ICI? So far, Pops J, walang komento dyan ang ICI. Sila daw talaga ay focus pa rin sa pagganap sa kanilang mga trabaho.
Pero syempre, no, madami pang nakabinbin, Pops J, at hindi pa natin alam kung kailan nga ba mabibigang linaw pa ang mga ito. Kagaya na lamang nung nasa 421 ang mga suspected flood control projects at ayon kay General Azurin, makikipag-ugnayan siya sa iba't ibang mga ahensya pa ng pamahalaan para makapagpatuloy sa kanilang isasagawang field investigation. Arles, ano pa ang ibang plano o bagong plano ng ICI ngayong taon? Pops J, so far yung coordination pa rin talaga, no, sa mga ahensya ng pamahalaan. Pero kasama sa kanilang mga kailangan i-coordinate, Pops J, ay itong nakikita ninyo sa aking likuran, ito yung mga sasakyan na hinihinalang pag-aari ni Representative Zaldico o yung mga kumpanya na may kaugnayan siya. No? May mga pahayag yung abogado at counsel or panig nito ni Zaldico na sinasabing illegal daw yung pagkumpiska sa mga sasakyan na ito. No? Pero binigyan linaw naman ng BOC na meron silang mga body cameras nang isagawa yung operasyon at isinilbi talaga yung mga search warrants. No? At alam mo, Pops J, fun story lang, kanina nabanggit ng ICI na yung mga impormasyon pala na nakuha nila para ma-seize o mahanap itong mga sasakyan na link kay Zaldico ay isa lamang daw walk-in. Yung naging proseso. Dumating lamang daw dito sa ICI at nagbigay ng impormasyon na meron daw siyang nalalaman kung nasaan yung mga sasakyan ni Zaldico. And ayun na, ipinoseso na nila ang 5 search warrants para doon sa mga kumpanya na nila ay may-ari daw ng mga sasakyan na ito. Pops J. Ayun, maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.